Ayan guys, gusto ko lang mag-share sa inyo guys about sa katrabaho ko. Kasi may katrabaho ko dito na lagi siyang napapagsabihan. So ngayon, every time na napapagsabihan siya, nagtatampo siya pa, tapos umuwi siya sa bahay. Minsan alas 10 ng umaga umuwi na agad siya. So naka 2 hours pa lang siya. Minsan naman alas 11, minsan half day. So ang problema kasi siya din naman may kasalanan kung bakit siya napapagsabihan sa trabaho niya. Bago kasi tinanggap sila, kailangan bago sila tinanggap, mayroong munang orientation kung yung about sa trabaho ko, ang paano yung tamang pag-check ng item. So nakaka 8 months na siya, 8 months sa trabaho. Ngayon, kanina napagsabihan siya na ayusin mo yung trabaho mo. So biglang sumama yung kanyang loob, no? Sinasigawan siya nung kasama kong hapon. Ngayon, kinausap siya. Sabi sa kanya, ayusin mo yung trabaho mo. Kasi ikaw lang yung sa grupo bukod tangi na hindi gano'n na check yung trabaho. And then ngayon, di ko alam kung ano pag-usapan nila kasi nung kinausap siya, malayo naman ako. Hindi, maya narinig ko, sabi niya, okay lang tanggalin niyo ako. Sabi niya. So sa salitang hapon, sinabi niya, okay lang tanggalin niyo ako. Sabi niya. Siyempre ang company hindi din basta-basta nagtatanggalan. Kahit na foreigner dito sa Japan, hindi basta-basta nagtatanggalan. Ngayon, hindi bumalik ulit sa pwesto niya. Pinagawa yung tamang kung ano yung dapat na gawin, no? Yung tamang pag-check, yung tamang pinagawa ulit sa kanya. Sabi niya okay naman, so okay na pagbalik, no? Ngayon nagmamatigas pa rin siya na uwi na lang ako. So okay lang kahit tanggalin niyo ako, no? Hindi, ang ginawa ko, kinausap ko muna kasi tinawag ko ng kasama ko kasi siyempre sa trabaho namin ako yung medyo nauna sa lahat, no? Nauna sa trabaho ko, so, medyo seniority na. So sabi ko sa hapon, kausapin ko muna. Hindi kinausap ko yung hapon, sabi ko sa kanya, ano ba problema? Sabi niya, stress daw sa bahay, no? Sabi ko, yung stress sa bahay hindi yan dinadala sa trabaho, dapat iniiwan niya. Yung problema sa bahay, iniiwan niya sa bahay, huwag mo nadalhin sa trabaho. Ngayon, yung problema sa trabaho, huwag mo nadalhin sa bahay, sabi ko. Kasi magkaiba ng sitwasyon, no? Kasi once na ang problema ng bahay dinala mo sa trabaho, araw-araw stress ka, wala kang magagawa maayos. So ganun din yun, ang trabaho pag dinala mo sa bahay, kahit hanggang sa pagtulog mo, stress ka pa rin. So sabi ko sa kanya, ibukod mo. Ito na nagpaalam pa rin siya. Sabi niya, uwi talaga ako, sabi niya. Parang nabad trip ba siya. So mamaya, bago siya umuwi, kasi alas 11. So nagpaalam siya dun sa bossing namin. Paalam na siya, sabi niya, uwi na ako. Tawag na ako kasi agency sila agency niya. So tawag daw sa agency niya. So kinausap ko ulit bago siya umuwi, pinapunta ko siya sa pwesto ko. Sabi ko, punta ka doon sa pwesto ko. Tinanong ko anong problema sa family daw. Tapos kinento niya sa akin about sa kanyang asawa. Almost 8 years na yata sila magkasama, ang kanyang asawa. Tapos yung pangasawa na kasi parang may anak sa una, no? So dinala niya dito sa Japan, pati yung bata. Ngayon,
So 8 years na lang pagsasama. Yun ang problema nila. Hindi siya nagkakaanak ba, sabi niya. Wala siyang anak. Kaya yun ang problema niya. Kaya sabi niya, kahit na umuwi ako, kahit na mag-half day ako, excuse me, kahit na umuwi ako, sabi niya, okay lang kasi wala naman akong wala naman akong iniisip na pamilya at wala naman akong anak, sabi niya. So sabi ko, mali ka doon. Kasi once na yung bata, siyempre yung nanay, pinakasalan mo, pinasawa mo siya, tapos yung bata dinala mo dito. So kung ano yung meron sa nanay, dapat mahal mo rin. Kung mahal mo yung nanay, mahal mo din yung anak, sabi ko sa kanya. Kasi kung yung nanay lang mahal mo, tapos yung anak, kawawa naman, sabi ko. Bakit mo pa dinala dito? Di ba? Sana iniwan mo na sa Pinas, doon sa mga lola nila, mga tita nila, di ba? So bakit dinala mo pa dito? Sabi ko sa kanya, kasi nga, sabi niya, tumatabang na daw yung pagmamahal niya sa asawa niya dahil nga, hindi siya mabigyan ng asawa. So di ko alam kung anong problema ng bakit hindi siya mabigyan ng asawa. Hindi ko na rin tinanong yun. So ang advice ko lang sa kanya, sabi ko, mahalin mo yung asawa mo at mahalin mo yung bata. Dahil ano yun set yan pinakasalan mo yung nanay, so obligasyon mo ngayon na mahalin yung bata at gampanan yung kanyang pangangailangan ng bata ko, ano yung mga needs niya. Dahil ikaw na ang tatay niyan, sabi ko. So ngayon, sabi ko sa kanya, pasok ka ba bukas? Sabi ko. Ito yung kwento lang to, guys. This is a reality kasi, guys. Nangyayari talaga to in reality na minsan karamihan sa mga lalaki, karamihan kasi sa mga lalaki na porket hindi nila anak, wala silang pake, that's not good. So dapat meron kayong pake kasi nga nananahimik yung nanay. Siyempre, pinakasalan mo, inasawa mo, tapos in the end, nung may mga problema kayong dumating, pati yung bata pinakabayaan mo na rin. So that's not good. So walang kinalaman ng bata. Kung hindi kayo magkaanak ng asawa mo, walang kinalaman ng bata doon. Yun lang, guys, ang sa akin lang dito, ang trabaho, ang problema sa trabaho at problema sa bahay, magkaiba ng sitwasyon. Dapat yung sa bahay lang. Yung sa trabaho lang. Although may mga time talagang dumarating na gano'n, hindi mo maiwasan, Hindi mo maiwasan ang problemahan ng trabaho, problemahan ng bahay. Pero kailangan mong ilagay sa mindset mo na bahay is bahay. Trabaho is trabaho. So, yun lang ang sa akin, guys. Hindi porket hindi mo anak ang bata at hindi ka mabigyan ng anak ng nanay, babaliwalain mo na silang dalawa. So sana hindi mo na siya pinakasalan at hindi mo na dinala dito sa Japan para lang magmalimos silang dalawa sa iyo. So ang nangyayari dito, nagiging kawawa yung mag-ina. Nagiging sitwasyon dito, kawawa yung mag-ina. So yun lang, sana maging responsable responsable sa bawat nating hahakbangin. Lalo na kung mag-aasawa kayo ng mga single mom, tapos hindi iiwan nyo lang din. Kawawa naman na nahimik sila, tapos bigla mong ginulo. So yun lang sa aking advice lang, guys. Kawawa talaga. Yun lang, hanggang dito na lang, guys. Uwi na rin ako, tapos ang trabaho.